Araw po ngayon ng Biyernes, masayang Biyernes sa inyong lahat. Nako, ang Kuya Nelson po, alam niyo, pagka nagkakaedad magiging masasakitin. May konti hong karamdaman. Pero siyempre ho, Biyernes, kasama natin, Senator Rodante Marcoleta. Sen, masayang Biyernes po sa inyo. Masayang Biyernes din sa iyo, Jen, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At ano ba nangyari kay Nelson? Uso daw po ngayon yung mga, di ba, pag nagpapalit ng panahon mula sa tag-init, nagiging taglamig, nagkakaroon ho ng ubo, sipon lagnat. Yun po ang uso. Sa bagay, may edad sa akin si Nelson. Kaya... Opo. Hindi naman niya madidispute. Wala sa dito. Ayun. Pagaling ka, Nelson. Ano ha? At next week ay magkahuntahan tayo. Anyway, Sen, kamusta po muna kayo? Okay naman tayo, Jen. Opo. Gaya ng dati, masigla naman tayo. Marami lang problema ang ating bansa, ngunit talagang ganyan. Opo. Kailangan lahat tayo ay magtulong-tulong. Maisaayos natin ang mga problema. Napakarami kasi. Totoo po. Oh. Napakaraming mga nagtatakip ng katotohanan. Yung mga ganyan. Yun ang pinaka-problema ko. Ang gusto ko kasi... malaman ng mga taong bayan, ano nangyayari sa ating bansa? Opo. Ano ba yung sitwasyon sa ating bansa? Tama po naman. Ano na ang pangyayari sa likod ng mga iniimbestigahan, lalong-lalo na yung flood control anomalies na yan. Yan, opo. Sapagkat kailangan nating bigyan ng impormasyon, tamang impormasyon ang lahat ng ating mga kababayan. Opo. Kasi... Hindi sila pwedeng... nalilin lang na lang at naililigaw ng kung sino-sino. Yan kasi ang magbibigay ng estabilidad kong sa ating mamamayan, sa ating bayan. Seguridad, estabilidad at pagsulong ng isang bansa. Ayan. Opo. Di ba? At saka siyempre, yung tiwala ng taong bayan, medyo nagkaroon ng bahid, dapat maibalik po yun. Kasi kung malaki ang problema ng bansa mo, kinakailangan malaman ng taong bayan. Kasi sila lang naman higit sa lahat ang makatutulong. Yung sama-samang pagtutulungan. Yan. Pagmamalasakitan sa bawat isa, napaka-importante. Opo. Ngayon, kung hindi nila alam ang laki ng problema, hindi nila alam kung saan sila higit na makakatulong. Kaya importante ang impormasyon, importante ang katotohanan, ang katwiran. At wala sanang mga kababayan na gumagawa ng kung ano-anong bagay para ilihis. Totoo. Para pagtakpan. Ano? Para sa ganun na iligaw at linlangin doon sa paniniwala na ganun pala yung nangyayari na hindi naman pala tama. Napakalaki ng papel ng social media, Sen. Well, positibo at negatibo, no? Tama. Malaki ang papel niya sa ikaliliwanag, pero napakalaki din po ng papel niya sa ikalalabo ng mga issue. Sen. Ganun eh. Either ganito ang direction mo, o baligtarin mo ang direksyon. Yan, opo. Mabuti na lamang, Jen, ang isa sa aking comfort zone ay yung mga kababayan natin mismo. Yan, yun ang tunay. Sa ngayon, hindi na sila madaling mailigaw eh. Opo. Marami pa rin ang gustong talagang mailigaw ang mga kababayan natin. Pero, dahil sa likas na talino na rin nila, mahihirapan na silang Totoo. Kahit ano pang gawin nila. Mamaya, i-discuss natin ang mga ilang bagay kung paano ang ginagawa nilang panlinlang sa mga kababayan natin, sa mga nagaganap sa ating paligid. Naku, alam niyo, Sen, bagay na yan. Hindi lang siguro 1,000 personal messages bukod doon sa social media, pati sa text. Ang tanong, totoo ba ito? Ano ba na? Lalo yung isang araw, yung weekends. Inambus daw. Sabi ko, magkasama tayo Sabado, di ba maghapon? Maghapon po ng Sabado, magkasama tayong dalawa. Tapos pagdating ng Linggo, Jen, totoo ba ito? Kako, mukhang malabo. Magkasama kami ni Sandante nung Sabado. Maski nga yung ambush interview, ayoko . Ay, isa pa po yun. Diba? So mapapangiti ka na lang at mapapaisip, bakit kaya? Ano kaya ang... darating sa isang taong gumawa ng ganito, anong ganansya niya? Anong pakinabang niya rito? Siguro pansarili, nasa sa kanya. Siya lang nakakaalam kung paano siya makikinabang doon. Maring binayaran siya para gawin yun. Di ba? So ang objective niya para manggulo lang, o kaya takutin yung mga ibang tao, o kaya bigyan ng alalahanin ng mga taong malapit sa akin siguro. Yan, Katulad mo, di ba? Ay, opo, talaga naman. Mabuti na. Siguro kung hindi tayo magkasama, baka napaniwala ka . Pansamantala. Kahit sandali lang. Siguro,
Yun lang isang minuto kanyang medyo kinabahan si Jenso Barjaga. Nako, accomplishment ho ba nila yun? Accomplishment ko na yun. Nako, oo. So, yan ang mga gusto kong ayusin natin sana. Oho. Lalong-lalo na naharap nga tayo sa napakalaging problema ng bansa. Ito, hindi pa nga natin natutukoy kung sino ang malalaking taong nasa likod nitong maanumalyang pagpapaglalatag ng mga flood control projects. Oho. Ay sari-sari ng naglalabasan. fake news ang naglalabasan. Parang merong deliberate na attempt talaga dyan na pagtakpan talaga ito. Ako nakikita ko Sa social media tsaka sa media, ang tawag dyan pinaproject, di ba? Mukhang pinaproject kayo na ganito po ang ipinta sa tingin ng ating mga kababayan. Tama ka, pero kasama yun doon sa grand design Merong grand design. Talagang to malalim protect po and cover up. Meron akong 5 natukoy na mga pamamaraan kung paano nila i-float yung isang grand design to protect and shield the mastermind. Yung mga malalaking tao sa likod ng maanumalyang yan. Una, yung scapegoat strategy. Scapegoat strategy, okay. Hanap sila ng sino yung mapagbalingan nila. Ang napagbalingan nila ngayon, sapagkat wala rito, ay yung dating Congressman Saldico. So, gusto nila doon lang matuon, doon lang ma-focus ang usapin. So, yun ang magiging scapegoat nila? So, parang kapag yun ang nadiin mo, ligtas na lahat. Pwede, Sana kung ma-establish natin, hanggang doon lang. Okay. Kaya lang, nagsisigaw ang mga ebidensya. Nagsisisigaw at lumalantad, naghuhumiyaw ang mga sentimiento na hindi lamang kay Saldico So kapag halimbawa nagawa nila na si Saldico na lang, yun ang scapegoat strategy. Okay. Kasi tingnan mo, meron akong nabasa na isang affidavit na isinabmit sa ICI. Yung ICI, ito yung Independent Commission for Infrastructure. Yes po, Isang malaking tao na inimbita doon at pinagsubmit siya ng affidavit. Kapag binasa mo yun, then, nilaglag si Saldico. So talagang... So doon, lilitaw doon, talagang scapegoat. Sasabihin niya, maihinuha mo kung sinong tinutukoy ko rito. Wala po akong kinalaman dyan. Maaring ako po ang pinakamataas doon sa institusyon na yon. Ngunit wala akong kinalaman doon sa ginagawa ng mga chairman. Lalong-lalo na yung chairman ng Appropriations Committee. So makikita mo, merong direction talaga yung scapegoat strategy. Gusto nilang papaniwalain ang mga Pilipino, mga kababayan natin, na hanggang doon lang. So kapag naipagtagumpay nila yon, teka muna, may maliligtas ngayon. Maraming ma-absuelto, parang dating, gano'n? Sa akin kasi, hindi. Sinabi ko, kailangan matukoy natin kung sino talaga ang pinakautak, pinakaugat ng lahat ng ito. Tapos susunod, undermining the whistleblower. Okay. So parang minamaliit nila, Kong. Ang daming nag-whistleblower. Minamaliit nila yun, ngayon, mamaliitin nila ngayon. Ang pinaka-classic na example ay yung Orly Gutesa. Yan, Ayan, di ba? Kasi ang importansya nung sworn statement ni Gutesa, siya lamang ang natatanging testigo na lumabas doon sa pagdinig na yon, na kumonekta kay Saldico hanggang kay Martin Romualdez. Yun ang distinction. Kaya medyo nagulantang sila ron. Lahat ng paraan ngayon ginagawa para i-discredit si Gutesa. Ma-undermine, totoo nga. Nakita mo, nag-umpisa sila sa notaryo. Yan. Tingnan mo, may nagsabi pa maski na sa Blue Ribbon Committee, talagang ikinagagalak nila yung gumawa ng pagsisiyasat yung presiding judge ng Maynila. Napatunayan daw na
talagang peke yung Pirma ni Espera. pirma nung abogadang nagnotaryo. Oho. O pagkatapos na nila ma-establish nila yon, fraudulent teka yung statement. Sinundan ng gano'n. Oo. Oho. Unang-una, hindi man lang nila pinag-isipang mabuti, maaari ngang hindi pirma yun nung inaakala ni Gutesa na nagnotaryo sa kanyang dokumento. Mulat sa pool naman talagang peke yung pirma, hindi talaga yung attorney. Oho. Pero hindi man lang nila sinikap na puntahan, pwede naman nilang puntahan ituturo naman sa kanila. Saan ba kayo nagpanotaryo para makita natin sino ba yung nandyan? Yan. Kung hindi yung pumirma, sino yung nandyan? Oho. Hindi natin pwedeng tanggapin sapagkat pinaka-imposible yun na si Gutesa, siya yung mismo nga hanap ng mga libro nung nagnonotaryo para makita niya Yung huling kung anong pahina, ilalagay niyang document number. Yes po. Makukuha lamang yun doon sa pinaka-libro nila. Yung notarial register nila, sunod-sunod yun magmula sa number 1, 2, 3. Sa pagdaan ng panahon, dadami yung nagpapanotaryo. Opo. Doon sa panahon na si Gutesa ay pumunta ron, siguro nasa 500 plus na yun. Opo, pati Halimbawa lang, yung pinanotaryo ni Gutesa ay number 522 na yun. Opo. Page sa halimbawa 125. Saan makikita ni Gutesa yun kung hindi sa mismong libro nila na nandun sa loob ng kanilang opisina? Tama. Oho. Pagkatapos, dinakita ko naman rin Ni Gutesa yun. nakita ni Gutesa. Oho. Palagay mo, nagkaroon ng milagro, nakita ni Gutesa yun. Yan. Saan niya kukunin yung stamp pad? Ayun. Para i-stamp niya doon sa pinakahuling bahagi para lumitaw lahat yung notarial details. Oo. At saka yung sa lugar ng nagnonotaryo Yung kasi dahil Maynila yon, merong isang maliit na stamp na kailangan itatak din, opo. Tapos itatatak mo Manila. Nakuha uli ni Gutesa yung gano'n. Naitatak ni Gutesa. Pagkatapos, nakita pa ni Gutesa kung nasaan yung dry seal. Yung dry seal ng attorney. Nako. At siya mismo yung nag-dry seal ng gano'n. Ano? Yan, oo. At saka niya ipinirma halimbawa. Kunwari si Gutesa na lang ang gumawa ng lahat ng yun. Paano magagawa ni Gutesa na hanapin yung notarial register ng taong sumisinop doon? Merong custody doon sa libro na yon. Paano pinahiram sa kanya kung pinahiram man yung, hindi ba? Opo. Kung hindi pinahiram, sapilitang kinuha ni Gutesa para sa ganun ay magkaroon ng tatak. Merong dry seal. Palihim niya lahat ginawa yun. Hindi ba? Oo. Parang ang hirap paniwalaan. Ngayon, kung halimbawa hindi nga pirma nung abogada, maaaring hindi niya nga pirma, pero ang pinakatotoo rito, meron kang itinalagang tao dyan na kinasangkapan mo, kausap mo, palagian, sapagkat nandun na sila sa Book 8 Opo, pang-8 libro na nga po nila, Sen. Isipin mo na lang, yung Book 1 halimbawa, 1,000 na lang ang pahina, ang pages. 1,000 dokumento na lang yun. Sa mga tweet, yung Book 1, meron ng 1,000 documents ang nanotaryo nila. Nung Book 2, 2,000 na. Nung Book 3, 3,000. Book 4, 4,000. Book 5, 5,000. Book 6, Book 8 na So papalapit na sa 8,000 documents Sino yung pumipirma roon na itinalaga mo? Kung hindi man ikaw ang talagang pumirma roon. Dapat ngayon, ito naman Blue Ribbon Committee, hindi man lang nila pinatawag kung sino yung taong nandoon. Di ba? Paano nakuha ni Gutesa? Sino yung nagpahiram kay Gutesa nung dry seal o kaya yung stampad? Kung a-assumein natin na si Gutesa lahat ang gumawa ng lahat ng ito. Totoo. Sino pong nagpapanotaryo sa ating bansa ngayon? Pumunta po kayo sa mga lugar na kung saan meron pong City Hall. Halimbawa, Quezon City Hall. Kaya RTC, o kaya sa Manila. Hall of Justice. Napakarami po niya nakapaligid dyan. Lahat po na nagpapanotaryo, dyan pupunta, dyan tutungo yan. May dala-dala silang papeles nila. At yan ang ibibigay dun sa kung sino man ang makakaharap niya ron. Tama. At pagtatatakan lahat yung ilan yung dokumento niya at saka siya magbabayad. Meron bang isa sa kanilang nagpapanotaryo ang magpipilit na sabihin bago siya umalis? Sir, ma'am,
Pasensya na po, bago ako umalis, ay gusto ko pong malaman kung kayo po talaga yung pumirma rito. Kayo po ba yung, kasi po nakalagay rito, Attorney Espera. Ayan, kayo po ba ito? Kayo po ba ito? Halimbawa, sinabi niya, pakipirma niyo nga uli ito, baka hindi po kayo ito eh. Nako. Meron ba taong magsasabi ng gano'n at magpipilit at uusisain niya na yung pumirma talaga ay yung nakita niyang taong nandun? Mukhang wala pang ganun, Sen. Ngayon, hindi man lang nila, sasabihin nila ngayon na kung merong taong itinalaga kung sino man yung abogadang nagtalaga nun, diyan ka, para ito, pakinabang natin ito, isip-isipin mo, napasa siya 2021 lang. Bago nga lang po eh. Book 8 na siya. Yung law office namin dyan, ang tagal na nun, baka yung book 1 hindi nila napuno at saka ayaw na nilang magnotaryo kasi hindi yun ang talagang kinabubuhay ng aming law office eh. Totoo po. Nangangailangan lang kung minsan ay talagang mabilisan may pagnonotaryo. Kaya lang siguro maaring maglagay kami ron. Pero yung talagang para yun ang gawin naming ang hanap buhay na. Hanap buhay, hindi yun eh. Hindi yun, yes po. Itong abogadang ito, iyon ang kanyang hanap buhay. Kaya nga may mga branches sa Senate, di ba? Ngayon sasabihin niya, maring hindi mo pirma yon. Pero sisiguruhin ko sa'yo, kung nakikinig ka, Atty. Espera, tao mo yung nilagay mo doon. Kasi hindi ka abot sa pang-8 libro. Kung wala kang taong itinalaga doon at siya ang pumipirma in your behalf. At marami akong makukuha dokumento. At sa sandaling makuha ko yung mga dokumento na yan at naikumpara ko na yung pumirma kay Gutesa, ganun din yung nakapirma doon sa mga ibang dokumento na dumaan sa iyong opisina, may kalalagyan ka, attorney. Yan masasabi Delikado. ko sa'yo. May nauna na nga dalawa, di ba, kaso yung Chesa. Kaya gusto ko yung marami. Opo. Kaya humihingi ako ng sample ng January, February, March, April, May, June, July, August. Kasi may September na ako, yung kay Gutesa, di ba? Ikukumpara ko ngayon sa mga naunang mga pangyayari. At saka Sen, bakit ewan ko lang, doon sa executive judge ng Maynila, hindi pa niya nakikita man lang, siguro kinumpara man niya, kasi sinabi niya, peke agad eh. Di ba doon sa kanyang desisyon daw? Nung nagpunta ako doon, nagkaharap kami. Nga pala, pumunta nga pala kayo, no? Ang sabi ko sa kanya, Judge, hindi naman ang pakay ko ay yung matukoy nating kumpirma niya. Sa aking palagay, hindi niya pirma yan. Ayan, opo. Pero merong nagnunotaryo sa pangalan niya sa lugar na yan. Ang gusto ko lang sanang i-request sa inyo, kung papayag kayo, makakuha ko ng ilang piraso ng mga ninotaryo niya sa mga nakaraang panahon. Ayan, sabi naman niya, Senator, ano po, pagka ganito po kasi ang nature ng request, sa Supreme Court po kayo dumaan. Hindi naman ako nagpilit, yun pala yung tunturin. Hindi nagpasalamat ako sa kanya. Pero alam niya from the beginning, na yung aking pakay, magkumpara lang ako. Kasi maring hindi niya nga pirma yun. Pero pumayag siya na isang tao ang pipirma para sa kanya. Yan ang katotohanan dyan. At sa sandaling ma-establish ko yan, at talagang gagawin ko yan, ngayon pa lang, hindi kita tinatakot, Atty. Espera, may kalalagyan ka. Nako. Yan, yung judge naman, nakiusap ako na bigyan ako ng ano man ang magiging outcome ng kanyang investigasyon. Hindi niya ako binigyan, diniretso niya sa Blue Ribbon Committee kasi hindi raw ako partido. Yung kayang Blue Ribbon Committee, partido kaya rito? Kasi hindi naman siya pumunta sa Blue Ribbon Committee para doon siya mag-complain na hindi ko pirma yan eh. Dapat ang una niyang ginawa, nag-represent siya doon, pumunta siya sa Blue Ribbon, magkukumplain. Hindi po akong pumirma niyan. Nakita ko po na noong kayo po yung nag-hearing, nasinagan ko po, pero hindi po ako yan. So I'm lodging a personal complaint, hindi po ako yan, para patotohanan ko. Ayun, ganun pala ang proseso dapat. Paano nangyari? Sino ba nagpasimula ng investigasyon? Hindi rin ako, nagpunta lang ako doon kasi alam ko, nababasa ko lang sa na mag-iimbestiga. So sino ang nagpasimuno ng investigasyon? Bakit nasa sentro ngayon? Ito yung pinag-uusapan natin. Undermining the whistleblower. Ngayon, ito, i-discuss natin. Kahapon, Jen, ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Sinirculate ito across social media. Ito yung nakalagay na post. Kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence.
pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Isip-isipin mo yan, Jen. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page po mismo. Yung page na ito, ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms. Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh. Ganun po? May Vietnamese accounts, karamihan oo. So kung halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts, para kunwari, maraming sumusuporta. Maraming nag-suporta at saka kumukomment. Opo. Oo. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon, sa bandang ibaba, right side, nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So parang ginamit pa yung logo nung TV station, isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. Isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. Kasi, kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Yan. May requirements ang Meta kasi dyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron kang makikitang meron silang mobile number, no? Yes po. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, Luis Orbon? Oo. Okay. So, isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan yung email nila. Ayan, hello at cdgminds.com. Ang ano kasi, yung ginagamit nila ay CDG. Ang advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ayun makikita mo, no? So yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon. Ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. So, kung nakikinig si Luis Orbon dyan, kung totoong tao man yan. nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Kilala mo ba? Kilala niyo ba? Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang-halata. Akala ba nila? Ba? Alam mo, Luis Orbon, siguro maaring na-underestimate mo ako na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Makukuha kita eh. Maghintay ka lang. Kasi akala nyo hindi kayo marunong sa computer, Sen, at saka hindi kayo marunong sa social media, no? Hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman din. Ayan, tama po kayo. May pamamaraan tayo dyan, di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang slide natin. Yan. Ayan itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa sa iba. Kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign. Opo. At binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orlig Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, nakikita mo. Ang pangalawa, dapat alam mo. Sabi niya, ayan, no? Ayan, makikita nyo yung kanilang post. Ayan, no? Yung pangatlo, Balita on the go. Ayan. Opo. Yung pang-4, Chiefs of Staff. Chiefs of Staff. Opo. So ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong, bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. So lahat ng kaparaanan gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Ang mga taong ito ay, ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre,
Siyempre po. Kumikita sila dyan, Jen, Oho. doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Yung kanilang agenda, opo. At para iligaw ang ating mga kababayan na maring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Oho. Kaya natin dinidiscuss, Jen, para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip, para isalba, para proteksyonan ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. At kung nanonood ba yun, nabasa mo ito ni Gutesa, baka humina ang loobin, ho. Kasi puro, nasaan si Gutesa, nasaan si Orly. Pare-parehas yan, ho. Ibang uri ng ads. Puntahan natin yung isa pang slide direct. Ayan, tingnan mo yan, ha. Iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa at ako. Yan, ay may git na 10 ads yan, Jen. Ano? Ito ay ni loans magmula no October 24 hanggang October 29. So talaga palang no? Ito pa, alam mo, ang kanilang ginagasta bawat araw, merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, So, gagasta sila. Noong una, medyo nagtitipid Kasi 500 pesos lang. Ngayon, mga cheap naman itong mga ito manlilin lang ka lang, galingan mo na, di ba? Oo naman. Ngayon, siguro naisip nila, teka, baka kailangan nating pag-ibayuhin. Binubus so, umaabot hanggang 4,000. Binubus nga sila. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Yes po. So, ang gastos nila, sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos kasama yung boosting, Jen. So ano ang pakay nila? Manlin lang. Mailigaw ang taong bayan. So ang gastos ay ganun karami para sa ganun patakbuhin yung kanilang mga ads. So kung mga ganun, times 10 kasi mga 10 pala, iba't ibang lugar saan, no? Ibubus nilang lahat. Malaki kahit pa paano. So, gumagasta sila talaga. So, sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to, Jen, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Mga post ito, Jen, na puro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Same page, Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control, bakit ngayon nag-sip sila dun sa paninira? Character assassination na nangyayari. sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin, sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito? Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news October 24 hanggang October 29? Alam mo kung bakit? Bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. November schedule. Nga. November 14 ngayon, tama-tama lang na sirain si Gutesa. Akala nila ngayon. Kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective. Yun pala. Yun ang kanilang objective ngayon. Ngaya lang, medyo mahirapan sila ngayon sapagkat unang-una, ang mga taong bayan ngayon, nalalaman na nila ang pinatutunguhan nila. Yan ang sinasabi natin, Jen. Ayun pala, di natapos tayo ngayon dun sa pangalawa, no? Di ba? Yung undermining the whistleblower. The whistleblower, Pagkatapos gagawa sila ng pangatlo. Gagamitin nila yung Blue Ribbon na parang shield. Parang pang-takip din. Di ba? Medyo, yan, Sen, ha? Hindi ba marami ng pronouncements yung mga opisyalis ng Blue Ribbon na si Gutesa fraudulent ang nito, di ba? Ganyan. So pagdating niya sa wala na sigurong akala nila wala nang maniniwala. Pati kayo dinidiscredit din. Pati ako ngayon dinidiscredit. So ano ngayon ang patutunguhan ng na yan? Papalihis na. Papalihis na. So palagi ko sinasabi, kung tayo po'y para sa bansa, kung tayo po'y para sa kapakanan ng taong bayan, sapagkat ang ginawa nila ay pandarambong sa kaban ng bayan, ayaw nyo ba na makilala natin kung sino yung malalaking taong nagpasimula niyan at siya yung talagang, kumbaga ay sila yung nagpasasa
sa pera ng bayan. Oho. Walang natira sa mga pobreng Pilipino. Nagagalit ang Pilipino. Ngayon, ang gusto nila, hindi matukoy yung mga yun. Kung ang layunin natin ay isa, makita natin kung sino talaga yung mga tao sa likod ng mga yan, bakit hindi natin gamitin ang Blue Ribbon sa iisang direksyon? Bakit tayo nag-aaway-away? Ba't kinakailangan yung manira ng tao? Tumestigo si Gutesa. Hindi sa kanya sariling kapakanan. Sabi nga natin dyan, nung nakaraan, Totoo po. Gutesa has nothing to gain. Walang mapapakinabang. Gutesa has everything to lose. Yes. Di ba? Pati safety niya, pamilya Pero niya. ngayon, pati notaryo, akala mo, siyang may kasalanan. Big deal yung notaryo eh. Ang totoo niyan eh, siya nga yung biktima rito eh. Nagpanotaryo lang ang tao eh. Siya ngayon pa yung sinisi. Kung iba-iba yan, Sen, mukhang hinahabol na ngayon yung nagnotaryo dyan. Hindi ba may sinasabi na ididemanda raw siya ng paano siya paano siya magkakaroon ng kasalanan na perjury? Umarap nga siya sa Blue Ribbon Committee. Ibang usapan pa yun eh. Sumumpa ako sa harap ninyo. Pinagtatanong ninyo ako. Pagkatapos, igigisa ninyo ako dito sa notaryo na kaya ko lang naman ginawa yun sapagkat yun ang sinabi ni Senator Marcoleta, pandagdag sa aking kumpiyansa sa kanya, ipanotaryo mo yan. Dahil hindi ko nga siya kilala eh. So, siya ngayon ang biktima, siya ngayon pa yung ginagawa na siya may pakanan yan. At ngayon, itong ginawa nila ngayon na pinilit daw namin ni Mike Defensor. Isipin mong gagawin ng mga tao ito. At meron pang, isingit ko lang siya, dagdag ko, meron pang mga ilan ngayon, mga abogado nagsasalita, na pati daw yung senador, ayaw pang tukuyin yung pangalan niya na nasa likod ni Gutesa ay maaari din papanagutin. Isipin mo. Mga abogado ito sana na nagsasalita. Mga abogado? Mga abogado rin po eh. Nakakaawa naman yung mga abogado. Yun po ang sinasabi nila. Kasi nga, kung papapaniwalaan nilang tao na pinilit nga namin siya ni Mike Defensor. Yan, yung punto na yan. Hindi ba? Pati ho yung doon sa notaryo daw, kung bahagi daw yun ng parang pagmamali o pagpeke doon sa kanyang affidavit, may pananagutan din daw kayo doon, Sen. Paano ngayon? Kung mapatunayan na ang dami mo palang ninitaryo, tingnan mo pare-pareho yung pirma eh. Yun ang malangkot na katotohanan. Paano pananagutan ito? I-disown niya ngayon lahat yun. Paano yung nagpanotaryo sa kanya? Baka mami mag-rally sila doon sa ano na yun. Kung gaano ka, kasi naka-book 8 na pala siya. Nasa book 8 na ito eh. Palagay mo na lang na 10,000 na tao na yung nagpanotaryo sa kanya. Nako. Kasi hindi ko alam kung gaano kakapal yung ano niya eh, yung isang libro eh. Yan. Anyway, Sen, tatlo na tayo. Pagkatapos, meron pang shifting narratives. Yung ipinapalit-palit nila. Di ba? Nag-iiba-iba ng ano. Sabi nila, pwede natin gawing state witness si ganito. Teka muna, ikaw ang pinakamalaki dyan eh. Ikaw pang magiging state witness. Nakikita mo yung nakikita mo yung pattern. Yes po. Mga pattern ito eh. Kapag ito'y pinagsama-sama mo yung pattern na to, maliwanag na maliwanag, ililihis nila. Ayun. Isisinsay nila yung katotohanan. Kaya pala dinidiscredit din ng mag-asawang diskaya. Kasama yun eh. Ito yung panghuli, ito yung diversion and deflection. Di ba? Panglima. Diversion and deflection. Paano naman daw nila gagawin yan, Sen? Yung ano? Yung diversion and deflection na binabanggit ninyo. I-blame nga nila yung kamukha ng, hindi, ang may kasalanan yung nakarang administrasyon eh. So yun ang diversion. Hindi ba pinipilit nilang palitawin dun sa mga naunang tumestigo? Teka muna, bakit ito lang yan? Paano yung between 2012 to ganito, 2016, between 2010 to 2016, nasaan yung mga yun? Yun ang diversion. Kaya pala, So ibig sabihin ngayon, teka muna, kasama ba sila sa 2025 na pati yung budget nilikot ninyo? Kasama ba sila ron? Kasama ba sila doon sa mga tumira ng program? Kasama ba sila doon sa allocable? Kasama ba sila sa leadership? Pinag-uusapan natin eh. One administration ago. So, pag sama-samahin mo itong pattern na to, iisang direksyon eh. Ililigaw natin. Para sa ganun, makaiwas tayo. Para ngayon makalimutan natin, sila yung matukoy. Mga ilang ano lang naman yan. Alam mo, Pilipino, malilimutin yan. Pag may bagong issue, Yun ang kanilang pag-asa. Kaya mga kababayang nakikinig,
wag po kayong bibitaw. Wag niyo pong kalilimutan na ang inyo pong pera, ang pera ng kabanang bayan ay inaswang po ng mga taong ito. Nako. Wag po kayo makakalimot. Ayan. Pero ako naman, Sen, naniniwala na higit na nakararaming Pilipino ang gusto talaga malaman ang katotohanan sa likod ng ito. Paano nga natin gagawin yun kung pinipilit nilang pagtakpan lahat? Bagamat meron nga, sabi nyo nga, kung yan, naliwanagan tayo, may mga ilang tao talaga na nag-ooperate, baka ma-divert nilang isipan ng higit na nakararaming Pilipino, Sen. Ito malinaw na malinaw ito dyan, ha? Isip-isipin mo, nagtatago sa CD Media Minds. Sa anino ng isang Luis Orbon. Nakuha na ito eh. Ang email niya, ayan, hello@cdmediaminds.com, website cdmediaminds.com. So, nakapag-comply siya doon sa requirements ng Meta. Kaya siya pinayagan. Kaya lang ito, hindi pwedeng ipagkibit-balikat ito sapagkat seryoso ang ginagawa nila eh. Ay, massive ang campaigns yun eh. Panlilinlang na tuwiran at deliberate na panlilinlang. Kaya ito ay ipipilitin ko ang DICT, ang NBI at saka yung CICC na makialam dito. Dapat yan, talaga malaman sa lalong madaling panahon. Baka hindi lang po ganyan ang gagawin nila sa mga susunod, Sen. Ang kanilang target is 1 million audience. Subscribers and followers. Kung mapaniwala nga naman nila, yung kahit konti lang, ayaw kung mangyari yung bagay na yun. Kasi yung share, yan po yan eh. Isipin mo, Orly Gutesa break silence. Pinilit lang ako, Nina Defensor at Marcoleta. Paano kung lumabas ito? At sabihin niyang, hindi po totoo lahat ang mga pinagsasabi ng mga walang hiya na yan. Kaya lang, yung iba na paniwala Nakadamage. Totoo, Sir, kasi pagka binasa mo po yung mga reactions, ngayon pala napatunayan na yung mga comment ay, baka kako yung mga comment na yun troll din yun Kunyari lang, marami nagko-comment kasi ang haba po ng mga Hindi, napatunayan na namin na troll kasi. Ang karamihan, sa bawat 1,000, halimbawa, yung kalahati, Vietnamese accounts at saka Arabo eh. Ganun ba? Makikita mo Arabic yung paano mong hindi sasabihin na talagang gawa-gawa lahat ito? Hindi naman organic eh. Kaya makikita mo pati yung mga kunwari nagko-comment, naka-block yung yung mga kanilang identity, hindi makilala. Ang masakit dito, Jen, may mga taong ganito na kumita lamang, magkaroon lang ng pansariling pakinabang, kahit na mali, kahit na mailigaw, kahit na malinlang ang mga kababayan natin, gagawin nila eh. Sana kabaligtaran ang mangyari, maisip ng mga taong katulad nito na isa lang ang buhay ng tao dyan eh, di ba? Totoo po naman. Tumulong ka na lang sa bansa mo eh. Kaya lang talagang meron pa rin. Ito pandarambong sa kabang bayan. Akalain mo pakakasangkapan ka para pagtakpan mo ang ginawa nito ng mga tao sa likod ng mga maanumalyang flood control projects. Masisikmura mo ba? Masisikmura mo ba? Pakakasangkapan ka sa pagtatakip ng pandarambong sa kabambayan. Kumita ka lang. Anyway, doon sa pangatlo, na sinabi nyo sa Blue Ribbon, kasi na-expect ng marami ay magbabalik ang sesyon ninyo at ng Blue Ribbon sa announcement po ay by November 14. Ano ang ine-expect ninyo? At siyempre, dapat mabantayan din ito ng ating mga kababayan. Nila, tatawagin daw nila si Gutesa para gisain sa ganito, o kaya siya ipinagsakdal na sa DOJ para humarap sa kasong perjury. Anong perjury doon? Siya nga ang biniktima ng taong kinasangkapan ng notary public na yun eh. Pagkatapos siya pa ngayon ang ipagsasakdal mo. At saka nowhere to be found daw itong Gutesa. Tapos sabi daw sabi ninyo, nasa pagkukup-kup ng Philippine Marines, sabi daw ni dating Congressman Mike Defensor. Kaya tuloy na pilitan magsalita yung Philippine Navy. But teka, wala sa pagkukup-kup namin, yung Gutesa na yan. Kaya sabi naman ng isang nagsasalimbayan ang fakery news. Yun po, fakery, gano'n. Bahala na kayo dyan, di ba? Basta wala tayong sinasabing mga fake dito. Ayan. Ang ating ginagawa, ilabas kung sinong gumagawa ng mga fake news na ito. Nako.
masarap pong abangan yan, Sen. Ano, ha? So magantabay tayo. Alas 5:15 na. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Biglang yumanig ang paligid. Grabe, ang lakas-lakas talaga. Tatakbo. Pero saan? Nawala ako. Hindi ko alam kung anong gagawin. Ikaw, handa ka ba? Alamin ngayong Sabado, alas 8 ng umaga, sa Ito Ang Tahanan. Sa Net 25. Sa Net 25. Kain, siguradong may kwento. Lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaluklak na oh. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure Gold, pare ko, napakababaho ng presyo. Very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. At meron pong Pure Gold mobile app para na rin po sa mga ayaw lumabas ng bahay. Pwede na po kayo mag-order at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Yan po, gamitin nyo po, download nyo po sa inyong mga cellphone. Pwede na po kayo mag-order. Sa pinto ng bahay nyo, i-deliver mismo ang inyong order. Ayon. At ipinagkakalob naman sa atin ang G-Top Medicinal Products. Meron po silang premium vitamin C, non-acidic form, vitamin C at powerful combination ng guava at guyabano. Ginawa po nilang kapsula. Ang pangalan po, Synergy. Affordable price at halal certified. Pwede po kayo mag-mensahe dyan po sa kanilang QR code o kaya po naman ay mag-inquire sa pamamagitan po ng kanilang cellphone number 0960-513-4789 at 0908-167-1919. Yan po ang Synergy. Ayun. Tuloy tayo, Sen, sa ating talakayan. So dapat pala ngayon, sa pamamagitan po ng ating palatuntunan ito, ay magpakatalino, Sen, ano? Ang ating mga taga-subaybay, lalo na po sa social media na ito ang nagiging bihikulo ngayon ng, sabi ko nga, kung ito'y nakakatulong sa positibong bagay, pero ito'y nakatutulong din sa isang negatibong bagay at pagtakpan ng katotohanan po. At tayo nating mangibabaw yung negatibo dyan. Yan. Oho. Gamitin ang social media para ang tao malinawan, ang malabo, di ba? Oho. Para maituwid ang mga binabaluktot. Opo. Hindi yung kabaligtaran. Oho. Kasi kapag puro katwiran ng namamayani, puro katotohanan, safe ang mga tao. Oho. Nakagagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa, sa kanyang pamilya, at sa pambansang kalinangan. Opo. Development. Pero kasi kapag pinagtatakpang ka, meron kang hindi naintindihan, pati pagdidesisyon mo medyo problematic eh. Oho. Lalong-lalo na ito, tinutukoy natin dito kung paano natin may sasalba ang ating bansa. Paano natin marirecover, paano natin maihinto ang napakalaking korupsyon na nangyayari sa magitan pa lamang nitong flood control projects na pinagtatalunan natin. Dito makikita mo, ang nakakatakot dito, ang pinakamalaking tragedy dito, trahedya dyan, Opo. hindi yung ang tao makaalpas sa hustisya eh. Oho, Kasi oho. dito sa pagtatakip nila, baka sakaling
ang kanilang pasya rito, ang kanilang kagustuhan dito, mapagtakpan, maproteksyonan ang mga taong dapat ay magkaroon ng dapat ay managot. Oho. Ang ang objective natin, makita natin, matukoy natin ang mga taong dapat na managot sa mga nangyaring ito eh. Sila naman kabaligtaran ng kanilang pakay. Oho. Maisalba sila, Oho. mapagtakpan sa pagitan ng pagliligaw sa ating mga kababayan kung sino talaga ang may kasalanan. So nailigaw sila. Hindi yun ang pinakamalaking trahedya eh. Ang pinakamalaking trahedya dito ay mangingibabaw yung kamalian eh. Mangingibabaw yung kawalang hiyaan eh. Nako, totoo. So sa pagka yun ay nangibabaw, yung katwiran na ngayon napailalim, mas malaking problema ng isang bansa eh. At yun ba, papayagan natin? Di ba? Oo. Magkakaroon ng distrust Oho. ang mga tao sa kanyang pamahalaan. Wala nang maniniwala eh. Hindi mo napanagot eh. Nakaligtas yung dapat managot, pero more than that, Opo. hindi nakaligtas ang bayan doon sa ustisya na kanyang hinahanap. Hindi niya ngayon nakamit yung ustisya na dapat nakamit ng mamamayan Oho. doon sa pag-alipusta ng kanyang kabangbayan. Saan bigyan natin ng mas dagdag na emphasis? Bagang nabanggit nyo na kanina, gaano ba ang importansya itong si Gutesa? Bakit mukhang ito ang pinaproject ngayon, ano, at mukhang talagang seryoso silang i-discredit si Gutesa? Hanggat maaari lang, siguro sa susunod na pagdinig, huwag na itong lumutang eh. Kasi hindi na rin matagpuan ngayon at hindi na malaman kung saan nila hahanapin. Diyan mo makikita ang kahalagahan Opo. ng testimony ni Gutesa. Ayun, oho. Kung naalala mo, nung nag-deliver ako ng privilege speech sa plenary, sabi ko, si Orly Gutesa, ang pinaka-credible na witness sa Tama. pagdinig na ito. Ang totoo niyan, sabi ko, sa aking palagay, si Gutesa mas credible kaysa sa marami dito sa ating Sa Senado. kapulungan. Opo. Sinabi ko yun. Opo, napanood ko po yun. At sa aking palagay, si Gutesa ay mas matapang kaysa sa karamihan natin dito sa kapulungan ito. Oho. Kaya ganun na lang ang ginagawa nila. Kung makikita mo, lahat ay nagsisikap. Itong mga Opo. taong ito, Oho, nagsama-sama sila para sa ganon, i-discredit nila. Oho. Dahil dito sila natakot eh. Sabi ko nga sa'yo, napaka-credible ng kanyang Testimonya. testimony. Opo. Imbes na ipatawag yung mga taong binanggit niya, halimbawa, binanggit niya si Congressman Eric Yap. Opo. Nakita niya siya nagdala ng pera ron Opo, oho. Tinawag ba si Eric Yap? Hindi tinawag eh. Oho. Hindi pa pinakamaganda ron, tatawagin mo para kung gusto mong baliwalain, i-discredit si Gutesa, paharapin mo si Eric Yap, siya mismo magsasabing hindi po totoo yan. O iharap mo. Tinawag niya rin yung, sabi niya, yung nagbibilang at tumatanggap ng pera sa bahay ni Saldico, diyan sa Valle Verde, ay isang taong nangangalang John Paul Estrada. Opo, oho. Tama ba, Estrada? Tama po, opo, oho. At saka Mark Texay. Oho. Bakit hindi mo ipatawag yun? Isip-isipin mo, napunta tayo doon sa pirma ng abogadang nagnotaryo. Oho. Samantalang yung malalaking tao na mag-uugnay kung Oho. totoo o hindi, doon nga natin mababalasa kung totoo nga sinasabi ni Gutesa, ipatawag mo. Oho. Ayaw nila ngayon. Takot na takot sila ngayon na ipatawag silang lahat. Bakit? Credible yung tao eh. Yun pala. Yun ang sagot mo sa tanong mo. Opo. Credible, kaya pinipilit nila. Ngayon. Pinipilit nilang gibain talagang si Gutesa, ito no? yung pinakahuli ngayon. Opo. Kahapon lang yata ito. Pinilit lang ako ni Defensor at ni Marcoleta. Isipin mo, para gibain. ang tindi, Kasi no? talagang matindi yung kanyang Oho. matindi ang kanyang pahayag at very credible. Oho. He has nothing to gain, he has everything to lose. Opo. Kaya pa lang sabi, hindi raw matagpuan. Kung ako naman si Gutesa, matapos ang aking statement Binantaan siya eh. magtatago din talaga ako. May gusto siyang puntahan siguro. Puntahan siya para siguro takutin, para sa ganun o kaya operan siguro. Lahat gagawin nila para sa ganun ay yung kanyang testimony ay mabaliwala. Oho. May bantakin nyo, mismong tagapagsalita. Sabihin yung buong pamunuan ng Philippine Navy na nasa sa ilalim po niya ang Philippine Marines, abay nagpa-press con pa para lamang sabihin hindi namin kinukupkup itong si Gutesa.
sapagkat parang 2021 pa yata na ito ay retiro at wala na po kaming kaugnayan, anumang kaugnayan dito kay Gutesa. Yun po. Harinawa. O, di ba? Harinawa. Ganun ang lumabas na katotohanan. Pero, ang alam ko, base na rin sa pagsasalita ni Mike Defensor, mga katropa niya sa Yan, opo. sa Marines. Hindi naman niya sinabing mismong opisyalis ng kasalukuyang Ang pamunuan ng Philippine pamunuan Marines. ng Philippine Marines. Oo. Opo. Talaga naman, mukhang ganun nga po ang mangyayari dyan. So, yun pala. Ngayon natin naunawaan at sana nare-realize din ng ating mga taga-subaybay sa kaya ko po pinabigyan ng emphasis sa inyo para ma-realize nila, ganun pala. Kaya pala ganun ang tindi ng pagsira sa kredibilidad nitong si Gutesa. Damaging pala. Ito ang pinakamabigat Opo. na pahayag na nangyari sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Kaya lahat ng bala ay pinipilit na ituon kay Oo. Orly Gutesa. Oo. Para sirain. Para sa ganun, pahinain yung inilabas niya Oo. na pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee. Sa anumang paraan. At ang paraan na ginamit nila ay puro kasinungalingan. At meron pang lumutang na hinuha. Nako, yan anya, 30 minuto bago yung aming pagdinig, dumaan sa opisina ni Senador Marcoleta, kitang-kita namin sa CCTV. May ganun- Parang napakalaki yan yung parang ang dating. Nako, tinuruan yan. Kaya, parang ganun po ang gustong ipinta sa isip ng tao, Sen eh. ganun nga ang kanilang patakaran eh. Oho. Para bang kasalanan ba? Krimen ba na yung tao ay pumunta sa opisina ng senador? May usapan nga kami. Di ba? Nauna Opo. ko nang sinabi yun at ipinahayag na. Sabi ko, sige, hindi kita kilala. Ngunit kung talagang tama yung sinasabi mo dito sa salaysay mong ito, una, panotaryo mo. Sana para ganap kong mapaniwala na talagang yun ay sarili ko lang naman dyan. Ano? Opo. Kaysa naman sa parang wala man lang notaryo. Alam mo naman sa natin. Abogado, sa practice niya po yan. Notaryado yan. At Opo. least, yung draft mo ay na-convert into a public document. Ano? Opo, may kumpiyansa. Eka nga. Ngayon, kung halimbawa mapatunayan nila na hindi nga siya nakapirma, anong magiging problema doon? Kung halimbawa hindi siya, pero meron kang pinapirma, ang problema ninyong dalawa, yung pumirma at saka yung nagpapirma. Tama. Hindi ba? Pero yung kanyang testimony, hindi nawawala ng bisa yun. Sapagkat humarap ka eh. Opo. Nanumpa ka din sa kanila eh. Yan ang usapan dyan. Yun pala. Pati ho yung lugar na pinagkitaan nyo eh. Pati restaurant eh. Pinayata yung mga video footages eh. Para bang merong, is there something surreptitious? Oo. O halimbawa, sabi ko sa kanya, okay, panotary mo yan at kung talagang buong loob mo, nakapag-isip kang mabuti, ay di pumunta ka ako sa Senado bago mag alas 9. Ayan, Dahil sa mag-uumpisa ka ako ang Blue Ribbon Committee hearing ng alas 9. So ngayon, dahil yun ang usapan namin, ako naman, nagbabaka sakali, baka nga dumating. Sabi ko sa isang staff, merong isang tao na gustong tumestigo, ganito yung pangalan niya. So isa sa inyo, umalalay, baka sakaling dumating, pumoste kayo doon. Ayun. So, ayun. Kumuha raw ng CCTV, pumunta raw sa opisina ko. Alam ka nang pumunta sa opisina ng kusino, ako nga ang kausap eh. Kayo pala nagpapunta. Kasalanan ba yun? Ang una kong tanong ganito, sino naman yung nagpanukala na sa bawat ganito kumukuha siya ng CCTV? Anong authority mo? Kung senador ka, anong authority mo na magpakuha ka ng CCTV para mag-espiya ka doon sa kapwa mo senador? Nasa regulasyon ba namin ito? Anong masama ba kung sakasakaling may pumunta nga sa opisina ko? Lahat ba pakikialaman mo kung senador ka? Lahat ba pakikialaman mo kung sino-sino ang pumupunta sa opisina ng bawat senador? Lahat May authority ka ba na gawin yun? Nako. Makakarating tayo sa usapin na yan eh. Sino ka? Gaano ang otoridad mo para pakialaman mo ang bawat tao na pupunta sa opisina ng bawat isa sa atin? Ng kapwa yung senador. Ano? Di ba? Saglit lang, Sen, ha? Maghigip muna kayo ng kapet. Meron lang tayong mahalagang paalaala. May paalaala po kasi ang Department of Health sa publiko. Laging unahin ang kaligtasan sa kalsada. Malaking porsyento po ng aksidente ang maaaring maiwasan kung susunod sa tamang batas trapiko. Magsuot po ng helmet at seatbelt para sa ligtas na biyahe. Panoorin natin ang paalaala ng DOH tungkol dito.
Habang nagdadrive ako ng motor, nahihilo ko nun, di ko inaasahan na maaaksidente na pala ako. Nasa higit 1 milyong katao ang namamatay sa road traffic injuries sa buong mundo. Taong 2023, nasa higit 13,000 Pilipino ang namatay dahil sa road traffic injury. Ang kaligtasan sa kalsada ay karugtong ng ating kalusugan. Ang mga road traffic injuries ay maaaring maiwasan kung laging tatandaan na ang road safety is a shared responsibility. Sa mga driver, huwag magmaneho kung nakainom ng alak. Huwag gumamit ng cellphone kung nagmamaneho. Sumunod sa batas trapiko at huwag mainitin ang ulo. Mag-seatbelt, driver man o pasahero. I-check ang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Para sa mga nagmomotorsiklo, magsuot lagi ng helmet na aprobado ng DTI. Para sa mga pedestrian, tumawid lamang sa tamang tawiran. Tandaan, lahat ay dapat may gampanan para sa road safety. Ito po si Sec. Ted Herbosa ng DOH. Be a healthy. Marami pong salamat, DOH. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we are built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Inyong mga remote control, i-scan po Net25 sa yung TV menu at pagkatapos ma-scan, piliin po Net25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng Saganang Mamamayan. At mga ka-SGM, panahon na para maghanda sa mas komportabling pagtulog bago matapos ang taon. Nako, abangan niyo po ha, sapagkat meron pong special year-end sale ang Salem Bed na hindi mo dapat palagpasin. Panoorin po natin ito. End the year in cozy comfort without breaking the bank. Shop at Salem's Caravan Sale Events and enjoy up to 80% off on Salem Bed products. Visit their showroom and warehouse sale events in Lingunan, Valenzuela City and their Caravan Sale location at the Guadalupe Commercial Complex in Makati City. For more information, visit their website or official social media pages today. Salamat po, Salem Bed. Ayun, mamaya tayo sa last gap ng pagbati no, para pare-pares na direct. Ayan, tapusin na namin itong inihanda namin ni Sen na mga topic. Ang isa pang mainit, Sen, at mukhang talagang ito ipinagmamalaki ng administrasyon. Ito na, sabi nila. Ito na ang hinihintay nyo. May masampahan ng kaso. Kahapon po ay nagsampa na ng kasong plunder at iba pa ang ICI sa ombudsman. 2 senador, isang dating congressman, isang USEC ng DPWH, isang commissioner ng COA, isang congressman pa pala, si Mitch Cahayon. Kita nyo na niya, meron na kaming sinampahang mga taong nasa likod ng flood control anomaly, Sen.
kung sino yung mapatunayan na meron talagang pagkakasala, gawin nila. Di ba? Wala naman tayong problema ron. Ano yun tayo makikipagdebate sa ganun. Tama po, oho. Yun ang ating, yun ang ating pakay talaga, matuntun kung sino lahat ang may kasalanan. Opo. Siyempre, dadaan naman sa korte yan dyan di ba? Totoo po, totoo. Yan naman ginawa ng ICI na yan at sa pakikipag-ugnayan nila siguro sa Department of Justice. Alam mo naman yung patakaran dyan at saka yung quantum of evidence dyan. Probable cause or kaya maaaring gamitin nila yung prima facie, whatever. Opo. Dadaan naman sa korte yan Kaya lang, hindi ba tinutukoy natin, hindi ba natin pagsisikapan na i-identify kung sino yung ulo, halimbawa. Sino yung ugat niyan. Kasi isa sa mga na-target, si dating Congressman Saldico. Opo. Ibig ko ba sabihin si Saldico gagawa ng ganon? Na silang mag-isa? Walang nasa taas niya? Parang yun po, gusto nilang palabasin. Yun ang sinasabi ko sa iyo kanina. Oho. Ito yung scapegoat strategy. Di ba? Opo. Para bang napakapangyarihan ni Saldico. Kasi ang sabi nga nung pinakaulo ng institusyon, ako kanya general supervision lang ako Opo. I have no control over the chairman of all committees. Opo. Lalong-lalo na yung Appropriations Committee. Siguro ang tanong mo sa kanya, sa palagay mo may maniniwala sa na siya lang talaga nagmaniobra ng lahat ng kung halimbawa natukoy si Saldico, hindi mo lang naisip ng ICI, teka muna, chairman lang ng Appropriations yan Ang pinag-uusapan natin dito, pandarambong sa kaban ng bayan. Pati nga yung 2025, itong budget sa ngayon nilikot ninyo yun na nga, Pagkatapos sasabihin mo, ito lang, sa kanya lang, idea lahat ito. At tawagin mo kasi yung isa, para ngayon, dito sa Blue Ribbon, makita natin. Para sa ngayon, maisaayos natin, makumpleto natin yung tinatawag nating investigation in aid of legislation. Ayun, matukoy talaga. Hindi police investigation. Di ba? Matukoy at maitama yung sistema. Kung talagang ganun kasi kung halimbawa, dito ka lang sa appropriations, na para bang akala mo naman totoo. Kasi pinaniwalaan nila na hanggang dito lang ako Ako supervision lang ako, I have no control. Nako naman. At yun namang sa DPWs, hanggang USEC lang. Doon kay Yusek Bernardo lang. Kaya nga. Di ba? Parang ganun Yun ang hindi ko sinasabi na wag nating isama yung mga maliliit na tao. Interesado tayong lahat na isama lahat ang merong kaugnayan dyan. Maliit man. Kahit gaano kaliit, isama natin yan. Wala tayong sasantuhin dyan. Opo. Wala tayong sisinuhin. Kaya lang, manatili naman sa ating direksyon. Sino ba talaga pinag-ugatan yan? Ayun. Malinaw naman yung, sinasabi na nga ni Gutese, eto po, galing dito yung pera, dinala po dito. Hindi ka man lang natigatig doon. At hindi maliit na pera, Sen, hindi maliit na pera yun. Maletang pera yun. Hindi mo lang ipatawag kung sino-sino yung mga taong binanggit niya. Nasaan ba yung dalawang binanggit niya? Nasaan ba si John Paul Estrada? Nasaan ba si Mark Texay? Bakit hindi kayo gumawa ng paraan? Hanapin nyo sila. Walang gumagalaw Saan tayo magsisimula ngayon? Patatawag mo yung notaryo publiko? Hindi, siguro kaya wala pinapatawag kasi 14 pa yata ang balik ng Blue Ribbon. Kasi nagbigla kayong nagpahinga. Yun pa nga buti nasabi mo yan. Bakit? Kung talagang gusto nating wag tayong maglilikat dito. Bakit? Yung budget naman, kahit nakabakasyon kami. Nga pala, naghihiring kayo. Di ba, sumasama rin ako dyan hanggat kaya kong puntahan. Sumasama ako sa pagdinig ng budget natin. Ibig ba sabihin, yung sa budget, nakapagdinig kami, yung Blue Ribbon, ibig sabihin, magpapakabakasyon kami hanggang gusto namin. Makakapamili ba kami ng halos isang buwan, walang nangyari, samantalang yung budget hearing? Every week meron kami. Opo, napapanood namin. Hindi nyo napansin. Araw-araw Bakit na lang inihinto? Bakit meron pang nag-resign na chairman? Pagkatapos sasabihin niya lang na kukunin niya uli. Dahil nga gusto lang nilang ihinto ng ganun. Baka sakaling may magawa sila na mapagtakpan ng napakaraming mga bagay. Napansin nyo ba, mga kababayan? Kailangan maging maliksi po kayo ngayon. Huwag po kayong kukurap.
Bawal ang kumurap ba ngayon? Bawal. Kurap ang ibig ko sabihin sa mata. Kasi pag kurap po ninyo, baka iba po yung makita nyo. Blink pala yung tinutuyo. Kala ko yung kurap na. Huwag po kayong kukurap. Isa sa Ayan. mata po. Ibig lang sabihin ay talagang maging mapagbantay kayo. Maging vigilant kayo. Aha. Ayun. Mukhang ano Sen, well, sa pagpasok po ni Ombudsman Boying Rimulya, ang nangyari ngayon, halos araw-araw po, may press ko na ang Ombudsman. Sabi nga nung ilang mga tumitingin, isang Ombudsman na sikreto dati, tahimik, at ngayon po naman ay daily press con ang ating bagong Ombudsman. Pero hindi mo ba i-discuss paano kang nakakuha ng clearance ka mo? Hindi, usapin kasi dyan hindi ka pwedeng maisama do sa shortlisting. Opo. Kapag wala kang clearance galing sa ombudsman, di ba? Ay, SOP po yun, di ba? Requirements po yun, Oo Sen. nga. Oo. Kaya lang, bakit ka nakakuha ng clearance? Hindi mo ba sisya sa atin yun? Paanong si... Kasi si Mayor Baste, the acting mayor of Davao City, Opo. nag-file siya ng kaso laban sa maraming opisyalis ng ating pamahalaan, kasama na noon ay Secretary of Justice Boying Rimulya. Tama po, oo. Hindi lang naman siya, kundi yung marami pa. Opo. Ito ay patungkol dun sa pagkakahuli, pagkaka-detain sumandali, at pagkaka-transport ni dating Pangulong Duterte sa The Hague. Oho. Anong petsa nung kanyang complaint na ipinail Opo. sa ombudsman na nadakit mismo? Oho. Anong petsa? Hindi ko na matandaan yung date, Sen. September 15. Ah, Ayan. okay. Oo. Okay. Bago pa maitalaga. Bago pa may talaga Opo, oo. Kasi ang nakatalaga is an OIC ombudsman. Ang Opo. pangalan, Dante Vargas. Opo. O, di ba? Yes po. Oh. Naitanong ko kayo ano yan nung budget hearing ng DPWH kasi may kasangkot na pangyayari dyan. Okay. Opo. Oh. Kasi gumawa ng office order si dating ombudsman, acting ombudsman Dante Vargas. Di ba? Ang petsa ng kanyang office order, September 17, 2025. Okay. Oo. So, sabi niya, lahat ng mga na-file na kaso sa nakarang 10 araw bago itong effectivity ng aking September 17 na office order Opo. ay aalisan ng docket number. Ba? Oho. Ibig sabihin, yung memorandum order ng dating ombudsman, Martires, Samuel Martires. Opo. Na nag-require siya ng double docketing, Opo. sinuspindi niya yon. Sa mga opo. yung 10 araw bago 17, magmula September 7 up to September 16. Opo. Nasama yung... Nasama ngayon September 15. Nakuha mo ibig ko sabihin? Opo. So, anong epekto kapag ka nawala yung docket number? Eh di parang baliwala na rin po yung ano. Hindi, tanungin mo ko. Ay, ano nga po epekto nun? Ano po epekto pag nawalan docket number? Oho. Siya ito nga excited eh. Tanungin mo muna ako. Opo. diba? Ayun. Kapag ka naman, sangayon din doon sa office order ni Dante Vargas, yung acting, mula sa pagiging active case, Opo. mapupunta sa case being evaluated. So, for evaluation. For evaluation. Sa mga tweet, hindi siya kaso. Oho. So, hindi siya kaso, walang kaso si Boying Rimulya. Tama. So, nakakuha siya ng clearance. Tama? Opo. Yun ang nangyari din Oho. O, paano nasangkot yung DPWH? Opo, paano nga po nasangkot sila? September 11. Ba, ilang araw lang. Oho. Hindi kasama siya doon sa 10 araw Sinabi ko sa iyo, 10 araw bago September 17. Mahalagang pangyayari pala yun. September 7 to 16. Opo. 10 araw yun. Oho. September 11, Oho. nag-file ng kaso ang DPWH doon sa 20 mga opisyalis na di umano'y sangkot sa ito sa flood control. Tama. Oho. At mula doon sa complaint na isinampa ng nagpetisyon na si DPWH, Secretary Vince Dizon. 16 ang sinuspinde. Opo. So, tanong mo sa akin, anong basis ng suspension? Ano nga po magiging basis nun? Wala na palang ano. Nawala yung docket number din sa kanila eh. Oho. Tinanong ko sa kanya, ano? Your Honor, sabi niya, hindi nga ako na, ano nga ang basis?
Oo. Ngayon, sinasabi ko lang, yung nasuspindi, hindi dapat nasuspindi. Ay, Sagot kasi wala ng basis tinanggal, eh. opo. Wala ng docket number eh. Oo. Kasi yung complaint niya na-relegate sa status na for evaluation. For evaluation ka pa. na mangyayari. Oo. So walang kaso. Ano ngayon ang basis? Ba't mo sinuspindi? Yung 16. Dapat pala ibalik niya yun. Dapat sagutin ni Dante Vargas ngayon yun. Oo. Di ba? Yeah. Kaya nasabi ko, merong pabor sa'yo, merong hindi pa pabor sa'yo. Oo. Sabi ko sa kanya, ito yung problema. When you pray for rains, Ay, opo. Di ba? Oo. you have to also look into the possibility or yung ano ng putik. Di ba? Opo. You must have to deal with the mud too, sabi Opo. niya. So, ipinanalangin mo na umulan. Magtyaga ka na... Magtyaga ka rin na May tingnan iba pa. mo ang magiging epekto ng putik para sa'yo. May nakinabang pero mayroon din namang... Yun na di ba? Oo, tama. Makikita mo yung inconsistency dito. Pero ngayon ba yung suspension na effectivity pa? Mabahala na sila doon. Sinabi ko lamang yun. Ayun. Para lang makita natin Oo. kung ano yung mga kabalintunaan nangyayari. Dapat pala Sabi magreklamo pa, yung 16 kung nakikinig ngayon. Maaari may nakapakinig doon. Di Kasi ba? napunta, na ano yun sa social media. Oho. Ay, nako. Anyway, saglit lamang ho ha. Ang mga pagbati po ninyo, ito sa pagbabalik, meron tayong 15 minuto. Idalaan po natin sa mga pagbati ninyo. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Biglang yumanig ang paligid. Grabe, ang lakas-lakas talaga. Tatakbo? Pero saan? Nawala ako. Hindi ko alam kung anong gagawin. Ikaw, handa ka pa? Alamin ngayong Sabado, alas 8 ng umaga, sa Ito ang Tahanan. Sa Net 25. Sa Net 25. Hihingi sana ako ng pabor sa'yo. Pabor po? Si Melissa Kang. Gusto ko sana siyang makita. Ano naman ang balak gawin nitong si Bernard? Syndrome. Gabi-gabi, 9 p.m. Dito lang sa Net 25. Let's net together. Sa Net 25. Sa Net 25. Ayan, nako, oras na po para sa ating pagbati. Pero siyempre, bago tayo bumasa ng mga pagbati, Sen, alam niyo naman po, ang araw na ito ay ipinagdiriwang at ikinatutuwa po ng mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo ang pagsapit po ng kaarawan ng ating tagapamahalang pangkalahatan, Sen. Binati mo na dyan? Hindi po. Siyempre, kayo po muna ang babati, Sen. Dapat siyempre dyan. Opo. Pinag-usapan naman natin ito. Kala ko ikaw may separate kang pagbati. Hindi po. Ako na lang. Opo. So sa ngalan po ng ating palatuntunang Saganang Mamamayan, Ayan, inaabot po opo. namin ang aming masayang pagbati sa... Hindi naman ito eh. Iba pa po yan. Iba pa po Hindi, yan. iba pa yan. Opo, Unang-una, opo. unahin muna natin. Yung atin po muna, siyempre, personal natin. Ang pagsapit po ng ang kaarawan po ng... ang kaarawan po ng ating tagapamahal ng pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. At ang aming pong inihiling ay sana yung marami pa pong mga kaarawan ang darating sa kanyang buhay sapagkat ito po ang ipinananalangin ng lahat po ng mga kapatid sa loob ng Iglesia ni Cristo. Happy birthday, po, sir. po. Ayan po, Sen. Ayan, sige. happy 60th anniversary po sa lahat ng mga kapatid sa distrito ng Aklan. Pagbati po mula kay kapatid na Dale Amor Ramirez. Maligayang ika-25th anniversary po sa lokal ng Sipit, Bataan.
Pagbati po mula kay kapatid na Emmanuel Gabriel. Happy birthday kay Kuya Mike Tatoy. Uy, Mike Tatoy, kaibigan natin ito. Oh. Ano kaya yung chicken Tatoy sa Iloilo? Baka siya yan. Ano? Pagbati mula kay Elizabeth Guevara Tatoy. Ay, may bahay po yung misis po niya yun. Mike, happy birthday po. Happy birthday to David M. Dogta Jr., Rawis, Bacon District, Sorsogon City. Bacon o Bacon? Happy birthday to Marites Guatno ng Binyan City, Santa Rosa, Laguna. Happy 11th wedding anniversary kina Dionisio and Debbie Salinas ng Consolacion, Cebu City. Yan. Happy 25th wedding anniversary kila Kuya Joseph Olaguer, KSP ng Distrito ng Bulacan West at sa kanyang may bahay na si Ate Catherine Olaguer. At sa kanilang mga anak na sina Maria, Katrina, Leticia at Maria Cristina Sofia. Happy birthday kay Nanay Nemi de la Rosa from Bilbao, Spain. Aba, opo. Sa pinakamamahal po naming tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo V. Manalo, happy birthday po. Rico Melgar family mula sa Quezon East, Gomaca. Ayan. Belated 71st birthday kay Tatay Eduardo Roma. Pagbati mula sa mga anak at mga apo na sina Norwin, Jed, Harold, Marold, Zyrene, Zyrus. Ayan. Happy birthday po, Just Vlog ng La Union. La Union. Followers natin yan, Sen. Happy birthday po sa ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Gayon din po sa aming tagapangasiwa na si Ka Boots at Camila ng happy 30th wedding anniversary po. Pagbati mula sa district staff ng distrito ng Catanduanes. Aba, salamat po. Happy birthday po kapatid na Eduardo B. Manalo mula sa distrito ng Greater Toronto. From Caraul, Adalia, tagapangasiwa ng GTA. Yun? Maligayang karawan po kapatid na Eduardo B. Manalo from Ka Henrik and Tanierd Marte, lokal ng Downsview, distrito ng Greater Toronto. Ayun, apo. Happy viewing to Marie at Romeo Aguilar ng Edmonton, Alberta, Canada. Happy birthday to Carvey Kyle Aguilar. Happy birthday, Sister Relly Tupal. Mido Clark. Mido Lark. Edmonton, Canada. Ang hirap basahin. Happy birthday kay Carmela Balya ng Angono, Rizal. Happy birthday kay John De Los Reyes ng Tondo, Manila. Happy birthday kay Brother Amante Natividad from Meadow Lark, Edmonton, Canada. Ayan, opo. Meron pa ito, Jen. Ano? Sige po. Nakilala ko kanina mga kapatid na galing sa St. Petersburg, District of Florida. USA. Ka John Valdez, ka Janice Valdez, ka Sia Valdez at ka Jules Valdez. Nasa Pilipinas po sila ngayon? Kanina lang. Nagkita kami kanina. Opo. At sabi nga nila ay, inimbita ka Jen sa... ganun po, Sabi ko si Jen na lang kasi sabi ko ako napapagod ako pagka masyadong malayo eh. Saan daw po? Sa Florida? Sa Florida mismo. Pampanga? Pwede po Pampanga Hindi, lang. sa Florida Blanca, Pampanga, pwede ako. Ayan. Yan. Ka Orlan Sanchez, salamat po ng marami at sa kanyang may bahay, ang Kalisa Sanchez. Magandang hapon po. Ang mga taga Cebu, Karkar City, Cebu, magbati rin po, no ha? At pakibati po ng happy 7th year anniversary po ang distrito ng Karkar at pagbati rin po sa kapatid na Eduardo V. Manalo mula po sa lokal ng Karkar City. Binabati po kayo ng Kuya Benji Mutya. At ganun din po, bumabati po sa ating tagapamahalang pangkalahatan mula po sa Malabon, distrito ng Kamanaba, mula po kay Kuya Freddy na. Kuya Freddy, marami pong salamat sa inyo, ha? Si Eran Besa, sabi naman ni Kuya Eran Besa, pakigreet naman po, happy birthday sa kapatid na Eduardo V. Manalo mula po kay Antonio Besa Sr. at sa buong pamilya. Ayan, mula po naman sa bahagi ng Cebu,
ang pagbati po ng Kuya Jomar Dueñas. Pakibati kami dito sa Cebu na lagi nakasubaybay sa inyong programa. Maraming salamat po. Ka Jomar, salamat po ng marami at magandang hapon po sa mga taga Cebu. Ang Ka-Presi Gozum naman, happy birthday po kay Bunso Eran Edward Gozum. Aba, birthday pa lang bunso ni Ate Presi, yan ha. Happy birthday din po kay Willie De Luna. Ba, ang Kuya Willie De Luna ba ngayon ay birthday din sa araw na ito? Salamat po ng marami sa inyo, ha? Ang Jerry Luar Jr. Ano ha? Happy birthday po sa pinakamamahal na kapatid na namamahal sa buong iglesia, ang kapatid na Eduardo V. Manalo mula po sa Jerry Luar. Ayun. At siyempre po, sa mga taga-sentral, sa pangunguna po ng Kadong Dades, ang amin din po taus-pusong pagbati sa atin po tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo at sa buong staff po ng distrito ng Sentral. Sen, salamat po ng marami sa inyo. Salamat sa iyo, Jen. Salamat po sa ating mga kababayang patuloy na sumusubaybay. Sana po ay nakapagbigay kami ng mga ilang impormasyon na mahalaga para sa inyo. Lalong-lalo na po yung pagsisikap naming huwag kayong malin lang ng kahit sino. Importante po na tayo ay nakakaalam ng mga katotohanan lamang, mga katwiran, at ayaw namin kayo po ay mailigaw ng mga nagtatangka na pagtakpan po ang mga nangyayari na kasalaulaan dito sa ating bansa. Ayun, at habol ko lang po ang Karay Manyo sa lahat na po ng staff ng UNLAD. Marami pong salamat sa inyo sa inyong pagsubaybay. At salamat po ng marami sa napakarami pa po mga pagbati. Pero wala nung kaming ganong oras. Pasensya na po kayo kung hindi ko man mabanggit lahat. Ano ha? Unawain nyo na lamang po kami sa ating palatuntunan. Limitado po ang oras. Ayun, sa pangalan po ni Kuya Nelson Lubao, sana sa Lunes nandito ka na at para tayo ay magkakuntahan. Ito po ang ating palatuntunan sa ganang mamamayan. Bye!